DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras. Eksakto yung punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Aabot daw po sa 100 bilyong dolyar ang potensyal na investments ang inaasahang bubuhos sa Pilipinas. Sa loob ng 5 hanggang 10 taon, resulta ng makasaysayang Trilateral Summit na ginaganap ngayon sa Washington, D.C. sa Amerika. Ito po ay ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Babes Romualdez. Oh, babe. Isang ngiti mula. Ayun na, kaya mapapangiti ka talaga. Kasabay po ang pagsisimula ngayon ng Trilateral Summit ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida. Sinabi ni Ambassador Romualdez na ang inaasahang $100 billion investment deal sa US at Japan ay sumasaklaw sa ilang sektor na pakikinabangan ng semiconductor industry, kabilang ang energy, digital infrastructure at iba pa. Nasa Washington, D.C. ang Pangulo para sa 3 araw na official visit. Kabilang nga po ang bilateral summit kasama si Biden at ang trilateral summit na doon ay kasama ang Japanese Prime Minister. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Secrets of Friday! Yuhuu! lies in the heart. Totoong Friday na ho ngayon, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Baka ayaw nyo pa rin maniwala, ha? At ngayon ay Friday the 12th. Oh, Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel. Friday the 12th pala ngayon. Ayan, kaya asahan na ng mga, ano yung golf course dyan sa pinupuntahan ni Engineer? Lakewood. Sa Lakewood. Ayan, oo. Asahan nyo na, abangan nyo na. Darating na si Engineer Tony Nanggel at ang buong tropa. Ang buong tropa. Andyan si Kapitan Ido. Ayan, At si Judge Trece. Ayan. At syempre ang ating mga umbrella girls. Umbrella girls. Good girls with good habits. Ayan.
Sabi nga ng nasirang si Butch Gamboa. Kumusta ang ating mga nasa lansangan, mga nakatutok sa 2x2 sa DZRH sa pamamagitan ng kanilang mga radyo. Yung iba naman ay nasa pamamagitan ng kanilang mga cellphone. Maraming sa ganun Facebook kahit at YouTube. kahit na nasa sasakyan. Nasa sasakyan. Oo. Nasa sasakyan na imbis na yung radyo buksan, cellphone pa rin ang Cellphone. Gusto gusto nakikita pagmumukha ng pagmumukha, natin masdan nyo rin ang kapaligiran nyo, ha? Masdan ninyo ang kapaligiran. Ayun. Baka dyan sa paligid ninyo may mga nagwawangwang pa rin dyan. Aba. Para hong nabuhay ang dating Pangulong Noynoy Aquino na walang wangwang. Ayan, no? Tama po ang inyong narinig. Kahapon pa ho natin ibinabalita ito, pero ngayon ay banner story ng pahayagang The Philippine Star. Ayan, no? Ano nakalagay, kumbatsero? BBM bans wangwang use by government officials. Ayan, nako. Meron hong ipinalabas na administrative order dyan at nakalagdang malinaw ganun? ang pangalan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Matindi. Nakalagay na yung Lucas P. Bersamin. Yun. Nakalagda pa. Matindi. Ganun katindi. Tapos by the President nakalagay doon. Ito hong Administrative Order number 18. Ibig sabihin, sa atas ng Pangulo. At nakalagay po doon sa atas na yan ng Pangulo, dito po sa administrative order na yan, all government officials, lahat ng mga opisyal ng gobyerno and personnel at mga kawani ay plural. Marami. Marami. Ibig sabihin, marami. Marami. Prohibited from utilizing sirens, Ay ipinagbabawal na gumamit ng sirena. blinkers, Paano ba blink? Ano ba blinker sa Tagalog? yung kumukuti-kutitap, Kumukuti-kutitap. and other similar gadgets At iba pang mga katulad na mga kasangkapan that produce exceptionally loud or startling sound. na lumilikha ng nakabubwisit na tunog. Nakabubuisit talaga, no? Including dome lights. Kabilang na ang mga dome lights parang Yung mga mga bilog na ganun, kumbatsero. yung mga Tapos umiikot. Oo. Pero ano bang pagliliwat nun sa wikang Pilipino? Walang Wala yung sirens, nagkaroon na tayo ng wang-wang. yun nga. Kasi ang tunog nun, wow. Tama. Naging wang-wang. Dati. Eto, hindi mo kumukuti-kutitap. Kumukuti-kutitap ulit. Or blinkers or other similar signaling or flashing At iba pang devices. katulad na mga umiilaw na mga kagamitan. Yan. Kaya pag may nakita na kayo, ito ho'y magkakabisa. Kailan ba rin magkakabisa ES? After how many days? After publication yan. After publication. So after 15 days. Naka-publish naman na yata kahapon pa sa Philippine Gazette. Oo. So ibig sabihin effective na ito. Pwede na. Hindi, after 15 days nga upon publication. After 15 days. Oo. Pero simulan nyo na. Mga may wang-wang dyan. Oo. Yan, totoo naman kasi kung batsero, nakakabusit naman talaga yung pare-pareho naman kayo nata-traffic. Oo. Tapos biglang merong Ayun na nga. Dahil siya'y taga-gobyerno. taga-gobyerno. Oo. Yung maganda punto mo kahapon yung paano yung may mga hagad. Yun nga, yung kumuha ng escort, police escort. May mga ganun eh. Oo, kaya dapat higpitan din ng HPG, ano pa ba yung nagbibigay ng mga ganyang ng MMDA, LTO. tsaka mga traffic enforcer ng iba't ibang syudad at munisipalidad. Meron din sila niyan. Sa bagay. Mga traffic enforcers. Hindi, LTO pala. Wala yung LTO. Hindi naghahagad yung LTO. Na ang ginagawa minsan, umi-escort sa patay. Mga ganun. May mga ganun. Yun nga, hindi ko maintindihan ba't kailangan magmadali yung patay eh. Hindi ba? Ang
totoo, kung tutuusin, ayaw nga nung kamag-anak na Madaliin yun. Apurahin. Apurahin. Di ba? Bakit kailangan manghawi? Oo. Anyway. At hindi naman na kailangan manghawi dahil talagang pinagbibigyan naman ng mga motorista yan. Totoo. Kaya ayan, sa mga kababayan natin, baka kayo makakita dyan ng mga gumagamit pa ng mga ganyan, mga blinkers, mga sirens, videohan nyo na. Videohan nyo na yan at nang masampulan at tingnan natin kung maipatutupad yan. Pero tiyakin nyo lang na kayan ay taga-gobyerno. Pag hindi taga-gobyerno yan, pwede! Pwede yan. Pwede yan. Bakit? Bakit kanyo? Bakit? Tanong nyo muna. Bakit? Pakinggan po ninyo at aking muling babasahin ang nakalagay po dito sa kautusan, Administrative Order number, anong number nga ere? Number 1. Hindi. DZRH yun eh. Number 18. Number 18. Ganito. Prohibition. Pagbabawal. All government officials and personnel. Lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Yun. Malinaw kung ba, Chair? Tama. Binanggit ba na ang mga sibilyan ay kasama sa pagbabawalan? Aba, hindi po. Hindi po. Malinaw po yan. Nalito to. In the absence of any law, Uh-uh. that is allowed. In the absence of a law prohibiting such, that is allowed. What is, dahil sabi nga what is not prohibited is allowed. Ayan, dito. Kaya pala sabi nung isang nag-post, kaya pala mga civilian na lang ngayon ang nagwawangwang. Totoo ho yan. Meron din ho mga civilian Meron din kasi na mas mayabang pa sa taga-gobyerno kung Totoo. umasta sa kalsada. Pero klaruhin natin yung kumbatsero, baka biglang ganun nga ang isipin ng ating mga... Kaya po binibigyan ng diin ang sa gobyerno sapagkat bawal na talaga yan sa mga pribado. Simula't-simula pa. Baka nga isipin niyo, hindi, wala pala eh. Tama sila Jerry, tama sila. Hindi po. Kaya po ang binibigyan diin ngayon dito sa administrative order na ito. Pati tayo. Tayo. Yan ang ibig sabihin. Lahat tayo. Dati na tayong bawal. Diniinan lang yung mga opisyal ng gobyerno. Ang alam kasi ng iba, basta taga-gobyerno ka, pwede ka. Oo, yun ang iniisip nila. Kaya nga ako pumasok sa gobyerno. Ayan, Para pa. Ayun. Na ako'y nasa gobyerno. Yun. Kung hindi ako makakagamit niyan. Yun na nga ho. Ito na ho. Ipinalabas na ho yan. At inuulit natin, yan po'y isang administrative order na nilagdaan sa atas ng Pangulo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Meron pong... Sige. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ano ka mo, Tapos sa kumbatsero, meron ding baka sabihin ng iba nating mga kababayan, paano masosolve ang traffic diyan? Diyan sa ginawa na yan ng Pangulo. Paano masosolve? Hindi ho yun. Hindi naman yun hindi na po ito. ang layunin nun dyan ay masawata ang pag-abuso. Yung paggamit sa posisyon sa gobyerno para umabuso at maging bida sa kalsada. Oo. Misyon may mamata-mata ka. Kawawa ka naman, nata-traffic at tapos sila ayun na nga. Nung narinig na enforcer na, may... Ayan. Ayan. Tatabi na lahat. Tatabi talaga lahat. Ngayon, kapag mayroong gano'n, harangin nyo. Tapos kuhanan nyo ng picture. Tapos pag nakita nyo yung enforcer na pinadaan din sila, picture ang pati enforcer. Ayan, Oo, para magkaintindihan tayo. Yan natin makikita ngayon kung totohanan ito. Walang wang-wang. Oo. Ayan pinuhay yan. Ito, kumbatsero, meron pang isa. Dalawang magkakambal yan eh. Oo. Meron ngayong isang executive order na inilabas ang Pangulo, itong executive order number 56. 56. Tungkol naman to sa low numbered protocol license plates. Ayan, isa pa. Oo. Isa Meron pa yan. pong regulation o bagong regulasyon tungkol dito. Oo. Talagang mahigpit ang magiging pag-regulate dito. Eto kumbatsero binanggit dito isa-isa kung sino lang talaga ang uubra na merong protocol plates. Bibilangin ko nga.
Yan ba yung mga halimbawa, number 1, president? Oo, 1, 2, 3, hanggang... Number 7 ay senador. Number 8 ay congressman. Oh, yes. Ayan, yun. Number 8, number 9 ay associate justices ng Supreme Court. Uh-huh. Number 10 ay presiding justice ng Court of Tax Appeals. Sandigan Bayan as Solicitor General. Number 11, chairperson of Constitutional Commission and Ombudsman. Andain na pala At niyan. number 14, hanggang dito na lang, hanggang wala 14, na. Hanggang Oo. 14. Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at Chief of PNP. Sila lang. Sila lang. Hanggang 14. Actually, dito sa listahan na to, kumbatsero, Oo. walang 12, walang 12, Walang 12. wala ding 13. Eh, yung 25. Yung 25. Pwede yan. Meron yan. Dapat meron yan. Dapat Ayan. hindi nila kinakalimutan yung 25. Ito may mga parusa na binabanggit dito sa executive order na to, kumbatsero. ayan, Siguro nababanggit na rin naisusumbong na rin sa Pangulo na kung sino-sino na lang ang gumagamit nito. Ayan. Kung sino-sino na lang, halimbawa staff ng senador. Ayan. Tapos papasok sa busway. Tulad kahapon. Ano ba naging follow-up doon, Mother? Natukoy na ba yon kung sino yung kaninong senador yung sasakyan na yon, yung Land Cruiser na pumasok kahapon? Yan. Yun, kaya ang idinidiin lang dito dahil sa problema natin sa traffic, kailangan pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayo. Yung mapa sa gobyerno ka, mapa sa pribado ka, pag traffic tayong lahat. Lahat yan. Hindi yung gagamitin mo ang pagiging taga-gobyerno para ikaw ay mauna. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Uy, may latest tayo, kumbatsero, kay Mr. Cupido, ha? Mr. Parang Cupido. may andyan ba yung music mo ng Mr. Cupido? Nakatanggap ho tayo ng dokumento mula sa DOTR na ito hong Yuel, yung kinausap natin dati, yung pinaiyak mo dito, Grabe. yung pinaiyak mo, Yuel, si Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Sanaet. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako ay mapansin. Mister. Magpatulog naman kayo. Meron hong kautusan, meron ng natapos na yung investigasyon, kumbatsero. At malalaman natin mamaya, ano ba, hatol! Dito kay Mr. Cupido na inakusahan ng extortion o pangungutong dyan ho sa mga bumibiyahe. Ayan. Ayun. Yun. Yun. Matindi ho matindi ang aligasyon dito laban kay Mr. Cupido. Kaya lang, yung mga nagrereklamo, hindi pala mga totoong reklamador. Hindi sila mga reklamador. Hindi sila, yung mga pumirma daw ng mga affidavit laban kay Mr. Cupido, hindi pala sila yun. Hindi kami yan. Ginamit At lang ang pangalan. gumawa nga sila ng hiwalay na affidavit. At sinabi nila, hindi kami yan. Hindi kami pumipirma at ng wala ganyan. kaming ganyang reklamo laban dyan. Mamaya, malalaman ho natin kung ano ang naging findings ng investigating team ng DOTR. Oras po natin. Achi, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapkauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na! Ginebra, San Miguel, Lama. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 12 ng Abril, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Koleksyon ng BIR sa unang 2 buwan ng taon, lumagpas na sa target.
Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, bumaba sa 3.5% na lamang noong Pebrero. Presyo, bilihan ng palay, itinaas Yun. ng NFA. Pag-regulate sa pag-i-issue ng protocol license plate sa mga opisyal ng gobyerno, iniutos ng Pangulo. Nagpakilalang pamangkin ni DILG Secretary Benhur Abalos, arestado dahil sa kolorum ng mga sasakyan. Chopper ng Philippine Navy bumagsak sa Cavite, 2 piloto patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. bago lang sa detalye ng ating mga balita. Oy, sa mga bumibiyahe dyan at sa mga kapitbahay natin dyan, meron tayong stickering promo. Kasabay na ba ito, Mother, ng pamimigay ng pera? Kasabay na ba ito ng pamimigay ng limpak-limpak na salapi ni Sherwin? Bibigyan ka na sticker. Ayan. Didikitan ka na, bibigyan ka pa. Bibigyan ka pa ng pera. May t-shirt pa. Oo. May grocery pa. Matindi. Saan ka pa? Ayan. Saan? Saan sila? Nasaan nga ba si Sherwin? Oo. Si Sherwin daw po ay andyan sa kanto ng Buendia. Buendia. Buendia, hanapin nyo. Saan ba ang Buendia? Sa Buendia. Naku po, naloko na. Saan ang Buendia? Sabi siguro nung nakikinig. Saan yun? Saan yun? Sa Buendia. Sa Buendia. Kanto ng FB Harrison. Ano ko, yan, sa Pasay yan. Aba, dito lang pala sa Pasay. Malapit lang, malapit sa OWA, malapit sa OWA. Malapit sa OWA. Takbo na, takbo na, takbo na. Samantala, lumagpas sa target ang koleksyon ng BIR sa pagpasok ng 2024. Ito po ay makaraang umabot sa 446.5 billion pesos ang koleksyon ng BIR sa unang 2 buwan ng taon. Lagpas sa target. Lagpas ng 24% Aba. sa target. Matindi. Kaya pala itong si BIR Commissioner Romeo Lumagi Lumagi Jr., masayang masaya. Talaga, panayan gym. Nag-gym na lang ng nag-gym. Sabi siguro, wala naman pala itong trabaho sa BIR. Ang dali lang pala. Ayun. Ang year-to-date na koleksyon ay mataas ng 445 billion na sa target, na mas mataas ng 87.3 billion o 24.32%. Ang taas yan, ang taas ng increase Ang laki ng nun. bachero. Ang laki nun. Kumpara sa mga nakaraang koleksyon. Batay sa data ng Bureau of Treasury, ang koleksyon ng BIR noong Enero ay umabot sa mahigit 308 billion, higit ng 137 billion noong Pebrero. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeng kayon, gising na. Ito pa isang good news. Bumaba sa 3.5% lamang ang unemployment rate sa bansa, katumbas ng 1.8 milyong walang trabaho nitong Pebrero. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mababa ito sa 4.5% o 2.15 milyon na walang trabaho noong Enero nitong kasalukuyang taon. Nabawasan din sa 6.08 million ang mga underemployed mula sa dating 6.39 million. Dahil dito ay lumaki po ang bilang ng mga may trabaho sa Pilipinas. Halos 49 million na ang may trabahong Pilipino noong Pebrero dahil sa pagbubukas ng klase at panahon ng anihan. Kaya ang totoo, ulitin lang natin, marami pong mga trabaho. Depende lang kung masyado kang mapili. Kaya hindi kayo nagtatagpo. Hindi kayo nagtatagpo nung trabaho. Huwag kayo masyadong mahiyain. Lumabas kayo ng bahay nang kayo magkatagpo. Pwede. Ng trabaho. Yun ang kailangan. At kapag mas marami ang may trabaho sa pamilya, kung mula dati iisa lang, yung padre di pamilya lang, dali ng buhay. nadagdagan ng isa o dalawa ang may trabaho sa pamilya, ay nako, sarap. magaan ang marami ang lahat. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Ito pa isang ACS Good News. itinaas ng National Food Authority ang procurement price ng kada kilo ng palay upang palakasin ang buffer stock dahil matatapos na ang panahon ng anihan at gawin itong mas competitive sa merkado. Ito ay matapos ngang aprobahan ng NFA Council ang bagong buying price ng palay. Magkano?
Ang NFA po ay mamimili na ngayon ng palay ng mula 23 pesos. Ayan ha. Yun yung pinakamababa. Pinakamababa. 23 ang tawag diyan ay ceiling price. Ang gulo. Pinakamataas sa ceiling price. Floor price yan, floor price. 23 pesos. Muntik na mahulog sa upuan nito si Het. Hanggang 30 pesos. Antindi. Antindi ito. Antindi na Ano to. ito? Ito, First time. panlaban na talaga to. First time to sa kasaysayan. First ho. time sa kasaysayan na ang NFA ay bibili ng palay sa halagang 30 pesos kada kilo. Head on to kumbachero sa mga trader. Sa mga traders. Kasi ang bili ngayon ng mga traders ay nasa 25, 27. Yung, di ba, yung kinukwento ko sa yung Binili kay Nanay Benny, 27 sa 27. sa bukid. Ha? Wala pang alisan yun, ha? Wala. Sabi ni nanay, walang tayuan to. Sa bukid mismo. Eto, hanggang 30 Hanggang pesos. 30. Ayun ang kailangan. Makipag head-on ang NFA sa mga trader para hindi mamata-mata lang yung NFA. Kasi di sabay dumating yung NFA. Saka yung trader. Sabi ng NFA, magkano ba yung bili sa iyo ng kabila? 27 po. Ganun ba? Ayabang pa nung una kasi dati ang ceiling nila 23. Yung binabanggit mo namin sa inyong ceiling kanina na 23, yun yung dati. Yung pinakamataas Ngayon ginawa hong floor price yan. Ng NFA. Mula 23 hanggang 30 pesos na ngayon. Yan. Palay po ito, ho. Palay ito. Ang fresh, yan po para sa dry and clean. Na yung dati pwede na ipakiskes. na dati ay 19 to 23 pesos kung ang bili ng NFA. Ang fresh palay naman na 16 to 19 ay bibili na ng NFA mula sa 19 to 23 pesos. Ayan. Swerte yung mga magsasaka ngayon. Ang tanong ngayon, may epekto ba yan sa presyohan na ng bigas? Yan ang ating aabangan. Pero di bale, sa atin, kung tumataas ang bigas dahil ang nakikinabang ay magsasaka, papayag na tayo nun. Wala tayong magiging problema din. Kaysa naman mga Vietnamese na mga magsasaka ang pasayahin natin, di ba? At mga kababayan na nating magsasaka ang paligayahin natin. Yun ang importante. Gusto namin, happy ka. Happy kayo. Yan. 6:35 na umaga, pinababawasan po ng Pangulong Marcos ang pag-i-issue ng protocol license plate sa mga opisyal ng pamahalaan para hindi maabuso. Sa Executive Order number 56, ibinaba ng Pangulong Marcos sa 14 ang listahan ng bibigyan ng protocol license plates mula sa dating 16. Actually, hindi 14 to eh. Magiging 12 eh. Nawala nga yung 13 saka 12 eh. Pwede lang gamitin ang plaka sa rehistradong sasakyan ng opisyal at dapat itong ibalik sa LTO kapag nagretiro, nagbitiw o nagtapos na ang kanilang tour of duty. Lahat ba ng sasakyan ng opisyal pwedeng lagyan yan? Hindi. Yung iba kasi, kung 5 ang sasakyan niya, 5 rin yung plaka niyang number 12. Hindi dapat. Kaya minsan, driver lang ang sakay. Naka-number 12 si driver. Naka-number 12. O kaya gagamitin ng anak, ng asawa. O kaya yung kaibigan. O kaya staff. Ayan, Ang pinakamasakit nito, yung chiching. Yung chiching. Naka-12. At ang matindi pa, yung driver, halimbawa ni Congressman, nan-chicks. Nan-chicks. Nagpunta sa Pegasus. Sabi niya, pupunta nga ako sa Pegasus. Naka-12 ako. Naka-12 ako. Patay ka. Ayun. Dali tayo dyan. ACS Balita. Mismong si DILG Secretary Ben Hurabalos ang nagpaaresto sa nagpakilalang pamangkin niya na sangkot sa kolorum. Nako, ayan na. Sangkot sa mga kolorum o illegal operations sa mga passenger vehicles.
Ito'y matapos makarating kay Secretary Abalos ang report na ginagamit ng isang Jazz Abalos ang kanyang pangalan sa mga illegal na gawain. Kaya inatasan niya si Assistant Secretary Vic Vargas. Aba, matindi. Ay matindi nga ito. Iuumpog kanya sa muscle niya. MMDA Assistant General Manager for Operations. Yun nga yun. Yung si Pogi nga yan. Yung teka, dating mayor ng Aliaga. Vic ba pangalan nun, Mother? Hindi. David Angelo Vargas pala. Ayan, David Angelo Vargas na magsagawa ng operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan sa QC. Binigyan din ng ni Secretary Abalos na hindi niya kukonsintihin Aba. ang anumang illegal Yan. na aktibidad at hindi niya bibigyan ng espesyal na pabor Ayun. ang sinumang kamag-anak na lumalabag sa batas na isa sa advokasya niya para sa isang malinis at corrupt-free na pamamahala. Ang sabi ho ni Secretary Benhur Abalos ay walang kamag-anak. Aba, parang naulit. Pinagsama-sama lang yung kay Erap sa kay Pinoy. Kay Pinoy. Yung kay Erap kanina. Walang wang-wang. Yung kay Pinoy kanina. Walang wang-wang. Ito naman, sabi ni Secretary Benhur Abalos, Walang kamag-anak. Ayan. Walang kaibigan. ayan. Yun nga yun. Yun yung yun. sinabi mismo ni Secretary Abalos. Susunod! Tito Boy! Nako, bad news po ito. Meron pong isang chopper ng Navy bumagsak. Ay, sus. Diyan po sa Cavite. 2 patay. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng ACS Balita. alas 6:39. Right. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine May detergent. triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:45. Tuloy ang ACS Balita. Iginiit po ng mga eksperto ang pangangailangan na maging business-friendly ang Pilipinas at iprioridad ang pag-amyenda sa 1987 Constitution upang makatugon sa pamantayan ng mundo at makuha ang oportunidad sa paglago ng ekonomiya. Ginawa ng mga eksperto ang pahayag matapos lumabas ang resulta ng Pulse Asia Survey na nagsasabing mayorya ng mga Pilipino ang pabor sa pagtanggal ng constitutional barrier o yung economic restrictions sa sa pagninegosyo dito sa bansa. Para kay Foundation for Economic Freedom Board Member Gary Teves, dapat bilisan ang pag-amyenda sa konstitusyon dahil maraming mamumuhunan ang naghahanap ng bansa kung saan sila magninegosyo. Ito ho, ipinapakita ho namin sa inyo yung kopya ng Pulse Asia Survey kung saan ay ipinapakita rito na mas maraming Pilipino ang naniniwala na makabubuti sa ekonomiya ng bansa ang pagtanggal sa mga economic provisions kumbatsero ng konstitusyon. 64% ng mga Pinoy ang naniniwalang darami ang dekalidad na trabaho na may magandang pasahod at benepisyo sa bansa kung aamyandahan ang striktong economic provision ng konstitusyon. 56% po naman ng respondents ang kumpiyansang pahuhusayin ng economic constitutional reforms ang mga serbisyo ng bansa sa stakeholders at customers. Ito po'y batay sa resulta ng Pulse Asia Survey. Para naman sa 55% ng mga Pinoy, hihikayatin ng nasabing economic reforms ang mga dayuhan na mamuhunan sa bansa dahil sa inaasahang competitive market environment. Bukod pa ito sa 54%, puro majority ito, no? Oo. Sa nagsabing bababa ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lokal na merkado.
Ang survey na ito ng Pulse Asia ay malinaw daw na indikasyong mayorya ng mga Pinoy ang pabor na amyendahan ng economic provisions ng ating saligang batas. Oo, ito mas malinaw ito dahil nakatuon talaga sa economic provisions. Yun lang yung itinanong sa mga sinorvey nila. Hindi katulad nung nauna, Pulse Asia rin yun di ba? Ito actually kasabay nito yon. Kasabay. Oo. Tapos kung ano-ano mga pinagtatanong na hindi naman kasama sa isinusulong ngayon na charter change. Bawa, gusto mo bang lumawig ang termino ng mga walang yang? Hindi naman pinag-uusapan yun. Oo. Gusto mo bang daluhungin ng mga dayuhan ang mga negosyo dito sa Pilipinas? Ikaw man yung sabihan, tanungin ng gano'n, daluhungin. Baka yung nagsasurvey pa lang, sakalin mo. Eto yung sa survey na ito ng Pulse Asia nakalagay, possible outcome of the removal of restriction against foreign investors or business in our country. Nakalagay ho dito sa unang tanong, an increase in high quality jobs with high salaries and better benefits. Ayun, mas marami nagsabing oo nga, ganun nga ang maidudulot nito. Service 64%. Ito pala yung 64%, kumbachero. Tataas ang quality jobs na may mataas na negosyo, na sweldo at mas mataas na mga benepisyo. Services to stakeholders, customers will be better. Ayun, 56% ang pumabor. Foreign capital will dominate local investors and businesses. 55%. The price of goods and services will decrease. Bababa ang bilihin, pati ang serbisyo. 54%. National security will be at risk. Ano sabi? 43% lang. 43%, nagsabi. oo. Ibig sabihin, mas marami ang nagsasabi na hindi, Hindi malalagay sa panganibang Ang national security national kung may dumating security mga mamumuhunan dito. Oo, ayan. Ito ho'y tamang-tamang resulta ng survey dito po sa kung ano ba talaga ang nalalaman na ba, naiintindihan na ba ng mga kababayan natin kung ano itong mga isinusulong ng mga senador at kongresista natin. Na amyenda sa economic provisions. Yan. Ulitin natin, economic pag kami pinag-usapan labas sa economic provision, away-away na tayo. Away na yun. Away na. Oo. Samantala, may report ang ating RH reporter. Standby lang Sir Sherwin Alvaro dahil mukhang dinadagsa na siya diyan sa kanto ng Buendia at FB Harrison ng mga gustong magpatatak ng DZRH. Hindi sa noo hindi katulad ni Taragis Hindi sa noo, sa sasakyan. Aba, tingnan mo nga naman. Kanina, yung balita natin nagpakilalang pamangkin ni Secretary Benhur Abalos na involved sa Colorum. Galit na galit si Secretary Abalos Talaga. Ito Ngayon naman, ko lang nakita nagalit ng ganun yung taong yun napaka soft-spoken pa naman soft-spoken yan yan, si Secretary. Ito Sabi ngayon, siguro ni Secretary Abalos, iuumpog kita sa muscle ko yun na nga. Ito naman, isang general naman. Nagpakiralang pamangkin din ng isa namang general. Dumaan sa busway. Yun. Aba, RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel. Sa Jerry at Tunying, sinisilip na ng Armed Forces of the Philippines itong ulat ng pag-iskapo ang nagpakilalang pamangkin ng isang general matapos mahuli sa pagdaan sa EDSA busway kagabi. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla, magsasagawa sila ng kaukulang background check. Ang ating tanungin, hinggil dito sa pagkakakilanlan ng babaeng kaanak umano ng isang General Reyes. Dito sa ating Babae yung nagmamaneho. Okay. Babae, oo. Dito sa ating likuran, Jerry at Anthony. Ay, si ate, Oo, kagabi yan nangyari. Pero dito sa ating likuran, sa EDSA Ortigas, unang na-monitor ng Metro Base yung biglang pagpasok umano nitong SUV ng Toyota Fortuner na itim. Pumarurot at pumasok sa EDSA carousel. Hinarang na siya ng mga tauhan ng Special Action for Intelligence Committee for Transportation o SAIC doon sa bahagi ng Guadalupe Tulay southbound sa Makati. Pero nanghingi na ng SAIC ang kanyang lisensya ay nagmatigas si ate. At ito ang kanyang sinabi. Pakinggan natin ito. Kapiraso lang. Pamangkin ako ni Major General Reyes. Yes po. Mario Reyes.
So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm from Yes, ma'am. Armed Forces of the Opo, Philippines. Nasa yung ID ko, I'm Major Yes, po. Miguel. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Nasa ha? isang Kung ako, I'm pinarap po also namin kayo. balikatan. I'm also balikatan. Yes po, ma'am. I'm Filipino-American. I'm pretty sure balikatan natin. Yes po. Tama na yan. Kinuha ng babae, Jerry at Anthony, kinuha ng babae yung ticket na inisyo ng SAIC, pero walang nagawa yung mga tauhan nitong Department of Transportation, kundi mag-video na lamang at kaya ang umalis itong SUV. Ang sabi sa atin ngayong umaga ni Colonel Francel Padilla ay check na isasagawa o magsasagawa sila ng background check para matukoy itong binabanggit na ito at kung sino yung babaeng yan. Pero sa bahagi ng DOTR SAIC ay pag-i-issuein nila ng show cause order ang Land Transportation Office para maipatawag itong panibagong insidenteng ito o yung nasa likod ng panibagong insidenteng ito ng pagpapasaway sa EDSA carousel system. Teka, binanggit Edniel, General Mario Mario Reyes. Reyes. At saka daw siya, si Major Miguel. Siya ay si Major Miguel. Major Miguel daw siya, taga-ISAP daw siya, taga-balikatan din daw siya. O, so sundalo rin. Nagpakilalang din daw siya. sundalo. Oo. Oo. Magpakilala rin talaga siya. Kaya pinadala natin yung video na yan sa AFP at sisilipin na raw nila yung veracity o yung katotohanan doon sa claims at mga pangalan na binabanggit itong babaeng yan na nakuna ng video ng SAIC. Mga anong oras to, Edniel? Mga ano yan, pasado alas 6 yan ng gabi, kagabi. Kahapon lang. Uso ata kahapon yung yung pag-iskapo at Oo pag-train nga na kamag-anak sila ng kung sino. Saka, sa bagay, rush hour pa yun no? Ano, Traffic pa. northbound ba yan? O southbound? Southbound. Southbound. Hindi. Oo. Northbound? Northbound? South. Ah, O southbound, maluwag pagka hindi ganun. Dito sa Ortigas. Oo. Dito sa Ortigas pumasok, tapos sumarurot papunta ron sa Guadalupe Tulay. Ang ginamit hindi dahilan masyado. para makaalis doon sa carousel, yung ambulansya doon sa kanilang likuran. Dinadaan daw na ambulansya. Paglingat ng SAIC enforcer, ay yun na nga, binababa na yung bintana. Inaangat na ulit. Nako, ate, ba't naman... Pinangalaan kung sino-sino pa sinabi mo. Ikaw pala Major, nadamay pa yung tsuhin mo kung totoo mang tsuhin mo. man. Yun, no? Nako, sabi nga ni Kuyang Els Bartolome, natutulog yung general. Nandamay pa. Kaya yan. Tingnan natin. Teka, Ediel, yung Senator yung number 7 kahapon. Ano na latest doon? Yung Land Cruiser na may plate number 7. Wala pang info mula sa mga tauhan, pero ang sinasabi nila kahapon ay ganoon din. Pag-i-issuein ng show cause order, ito yung nasa kapangyarihan naman ng Land Transportation Office para mapatawag kung sino man yung pangalang kaugnay o driver, yung driver kasi lisensya, di ba, pinakita kahapon. Kinuha, di ba? Daw ng LTO. Oo, ipapatawag ng LTO. Ang pinagkaiba nito ni Ate kagabi, hindi niya binigay at all yung kanyang lisensya. At least yung kahapon, yung 7, iniwan yung lisensya ng driver. Oo, saka tumalilis na. Number 7 daw, si Jaworski, sabi ni John. Sa Sa basketball basketball yun. Basketball yun. Okay, thank you, Edniel. Balik sa inyo, Anthony at Jerry. Balita. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. At ka Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Friday, April 12, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita na tungkol sa umano'y gentleman's agreement sa China. Warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy inilabas ng Pasig RTC. Pangalawang husgado na to. Trilateral meeting ng Pilipinas, US at Japan. Inaasahang magpapasok ng $100 billion investment sa bansa. Tigil pasada ng piston at manibela kasado na sa Lunes. Suspect sa pagpatay sa isang bar girl sa Makati arestado sa Caloocan. Amerikanong dating jowa ni Pokwang idineport. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago sa detalye ng ating mga pangunahing balita. Ito muna si Sherwin. Sa ating malakas promo at stickering program, meron bang intro yan? Sige, go! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa Buendia at FB Harrison, Pasay, si Sherwin. Go, Sherwin! TRC! Wala pa. Ha? Wala pa. Ano pa, kulang pa ng... Suma-sideline ka ba dyan bilang barker? Mga barker din ako rito. Baka kumita rin na kahit kumano. Pamaabutan ako ng ano. Magkano inaabot sa barker? Tay? 10 o Sampu. Ako, sayang din. Tama. 10 per jeep ba? Wala pa. Konti pa pasahero pero marami na tumagda kanina doon sa mga kababayan natin na nagpatikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. At unang dumating dito sa area natin. Ayun. Ng naman. at ng FB Harrison sa may OWA. Yun yung OWA Center, oh. Sa likod ditong Mercury. Yan yung OWA Center. Etong si Kuya Tatay, pangalan mo? Ronjin Antikina po. Kuya Rondina. Ronjin Antikina. Rodjin. Ronjin Antikina po. Rodjin. Ronjin Antikina po. At saka kanina nung mapakinggan mo yung announcement. Sa Palanan po, Palanan Bindia. Galing pa ng Palanan, Bendia. At ikaw yung unang dumating dito. Ikaw yung nakatutok sa ano programa? 2x2. 2x2. At sino pa rin itong mga announcer sa umaga? Anthony Padirna. Ano, Anthony? Taberna? Ano yun? Taberna! Anthony Taberna. Ninenervyos. Nadali rin. Si Anthony pa. Ano? Anthony pa pala. Pinaghalo-halo mo na. Dahil paborito mong programa tuwing umaga 2x2 sa DZRH, ito meron kang 1,000 pesos. Salamat, thank you very much po. Pakita mo naman yan. Yan o. Thank you very much. At syempre meron ka rin pampapogi. Gusto mo bang pumogi? Yes po. Ito, meron ka DZRH t-shirt. Thank you very much po. At syempre meron ka rin grocery bag. Yan, napakabigat na grocery bag mula sa DZRH. Mula sa Diyan, salamat po. Thank you very much. Mula sa DZRH. Yan, kaya naman sa mga malakas ang gusto. Yun po. Nako, may dumarating pa. May dumarating pa. Yan. Dikitan mo na ng dikitan. Ayan. Kumakaway pa sa'yo. Ano po? Kaya yung gift ko, hindi ko may napag.
Na-coding daw yung gift niya. Si tatay, nakikinig din sa radyo. Na-coding daw siya. Sherwin, nahuli siya dahil sa'yo. Nagpunta dyan. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat din sa inyo at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Pwede kayo sumali sa DZRH Mas Malakas promo. Arrange number 6, Sherwin Batal Faro, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:08. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, lutas na ang kaso ng pagpatay sa isang 27 anyos na bar girl sa isang radiator repair shop sa Makati matapos maaresto ang suspect habang kumakain sa isang karinderya sa Caloocan. Inamin ni Jayan Panay, 28 anyos, ang pagpatay sa kinakasama niyang si Maria Casadra Alquero, 27 anyos, gamit ang kordon ng mikropono at pagtaga sa leeg nito sa loob ng barracks ng radiator repair shop. Ayon kay Henry Roy Vivar, may-ari ng radiator shop, pumunta siya sa barracks para gisingin si Panay upang magtrabaho na. Ngunit inabutan niya ang biktima na wala ng buhay na sinasabing namatay sa pananakal. Kita sa kuha ng CCTV na umalis sa tindahan ng suspect pasado alas 7 na umaga at naghugas pa ng kamay bago umalis. Alas 7:09 na ng umaga, tuluyan ng ipinadeport ang dating asawa ng komedyanteng si Pok Wang na si Lee O'Brien. Ito'y kasunod ng isinampang reklamo ni Pok Wang na nagsasabing nagtatrabaho si O'Brien sa ilang lokal na kumpanya nang walang kaukulang permit. Agad na inimbestigahan ito ng Immigration Bureau at ninyotos ang deportation laban kay O'Brien nang magpositibo ang reklamo ni Pok Wang. Pero nagain pa ng apila ang Amerikano, ngunit nabasura ito na nagresulta sa tuluyang pagpapatapon sa kanya sa Amerika. Inilipad patungong San Francisco si O'Brien at inilagay na sa blacklist ng immigration. Magsasagawa ng 2 araw na malawakang tigil pasada ang grupong Manibela at Piston bilang protesta sa deadline sa PUV consolidation kaugnay sa modernization program ng pamahalaan. Plano ng nasabing 2 grupo na paralisahin ang transportasyon sa Abril 15 o sa araw ng Lunes hanggang sa Martes. Sagot ito ng 2 grupo sa pahayag ng Pangulo na hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa consolidation. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umanay pinasok niyang gentleman's agreement sa China. Sa kanyang press conference, sinabi ni Duterte na wala siyang anumang isinuko sa Beijing dahil hindi ito gawain ng isang presidente. Ayun. Ang natatandaan lang daw niya ay ang pagkakaroon ng status quo kung saan walang movement at armed patrol sa West Philippine Sea upang hindi na tumaas ang tensyon. Tinawag naman ni Pangulong Duterte na istupido si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na nagsabing ikinubli nito sa gentleman's agreement ang pagsuko sa sovereign rights ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. We have not conceded anything to China. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio is harping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. The only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alas 7:12 ang ating oras, ipinagutos ng Pasig Regional Trial Court ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa dahil sa qualified human trafficking. Ito na ay kalawang arrest warrant laban kay Kibuloy at walang inirerekomendang piyansa ang korte para siya ay pansamantalang makalaya.
Ayon sa Department of Justice, nakitaan ng Korte ng probable cause ang kaso laban kina Kibuloy, Jacqueline Roy, Sylvia Semanyes, Crescente Pauline at Ingrid Canada. Ibinasura na ni Pasig RTC Branch 159 Acting Presiding Judge Rainelda Estacio Montesa ang mosyon ni Kibuloy na ipagpaliban o masuspinde ang pagdinig. Inaasahan daw pong makakakuha ang Pilipinas ng $100 bilyong na investment deals sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit kasama ang Amerika at Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, inaasahan ang nasabing mga pamumuhunan sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Inilalakuan niya ng economic managers ng Pangulong Marcos ang Pilipinas sa iba't ibang sektor gaya ng enerhiya at digital infrastructure. Sinabi ni Romualdez na makikipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga negosyante sa Amerika. Susunod! Dito po! At nabayanan po ang ating mga RH reporters sa sitwasyon sa Metro Manila ngayon! At sino itong magaling na aktres? Na dumalo sa isang interview sa isang premiere night ng lasing. Nako. OMG. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:14. Ginebra, San Miguel, Lama. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 Alas 7:20 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Eto na sila. Metro Manila ngayon. Eto na ang ating mga RH reporters. Nako, may aksidente. Diyan sa Roas Boulevard, isang SUV. RH29, Boy Gonzales. Coming, boy! Jerry, Anthony, sumapok sa Center Island ng isang kulay itim. SUV sa Ross Boulevard, Ermita, Manila. Kanina lamang bago mag-alas 7 na umaga. Ayon kay Police Officer Canlas ng Manila District Traffic Enforcement Unit, naka-idlip umano ang driver. Kaya sumapok sa pinaka-Center Island. Gasgas ang tagiliran ng SUV, nagkalat ng basag na salamin, nawasak ang simento sa pinaka-Center Island. Ito'y sa panulukan lamang to ng Burgos Avenue at ng Rosa Boulevard sa papunta sila ng northbound. 4 ang sakay ng SUV, 3 pasahero na nagtamo ng minor injury. Dumating agad ang ambulansya ng MDRMO para sa magbigay ng first aid sa mga na-aksidente, pero wala naman dapat dalhin sa ospital dahil minor lamang ang tinamong sugat na mga sakay ng SUV. Nagdulot naman ng matinding traffic sa kahaba ng Burgos Avenue papunta ng Rosa Boulevard itong naturang aksidente. Samantala nakatulog yung driver, boy? Boy, nakatulog daw yung driver? Inamin ng driver muna sa police officer na naka-itlog siya. Kaya sumapok sila sa pinaka-Center Island. Wasak nga yung semento ng Center Island. At ang mabuti na lang, walang grabing sugat at tinamo ng 4 na pasahero. Sa ngayon ay nahatak na ang SUV at dinala na sa tanggapan ng Manila District Traffic Enforcement Unit sa may Bonifacio, boundary ng Manila at Quezon City. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Pilipino. Thank you, boy! Metro Manila ngayon. Pinakausap natin minsan kumbachero yung mayor ng San Jose, Batangas. Ayo.
Yung si Mayor, ano ba apelido ni... Babae, si Oo, Mayora. Si Mayora. Oo. Patron, Mayora Patron yata ang apelido, kumbachero. Sila yung egg capital of the world eh. Kaya nga Ang San Jose, Batangas. Mababa na pala presyo ng itlog ngayon. Dito sa Quezon City. Ganon. Alamin nga good natin news kung yan. magkano ang presyo ng itlog. Ngayon! Metro Manila ngayon. Mula kay RH5 Val Gonzales, Kaminbal! Jerry at Anthony, hindi napapansin ang itlog. Murang-mura na palang itlog. Etong nandito sa harapan ko, eto, pumipili itong si nanay ng itlog. 5 piso na lang. Ito yung pinakamaliit na klase ng itlog. Na kanina ko pa ino-obserbahan, si nanay pang walo na. Wala nung ako'y tumayo rito na bumili ng tray na itlog dito sa Balintawak Market, dito sa Quezon City, dito sa EDSA Balintawak, Quezon City. Ito yung presyon ngayon ng itlog. Hindi natin napansin siya nung nagmahal, pero nung ito'y nagmura, hindi na napansin. Yung meron pang mas mura. Ngayon ko lang din nalaman na Jerry Anthony, meron pa palang mas murang itlog, 4 pesos lang. Ito yung kiwi. Kiwi kung tawagin. Etong kiwi, ito yung mga itlog na kung tawagin nila ay bagong patak. Ibig sabihin, ito yung unang itlog. Unang itlog. Unang itlog. Masyadong maliit pa yan. Malilinggit yan. Maliit yan. Ang tawag namin dyan ay ipot. Ito yung makakapal yung ipot. Makakapal yung shell. So, ipot. Yun yun. Meron pang binibenta rito. Nagdumi ng manok yun. Ipot ang tawag doon. Nung araw, nakapag-poultry din kami. Lalo akong nagtaka. Bukod pala doon sa piwi, yung unang itlog na mga dumalagang manok, meron pa palang mas maliit. Ito naman kung tawagin Noel. Ano tawag? Noel. Yun yung sabi nitong si Kuyang Larry. Itong Noel. Rito. Noel daw yung tawag nila. Ito yung pinakamaliit na presyo na pinakamaliit na klase na ng itlog. Parang si Bem Noel, ganon. Ayan siguro. Noel. Baka basag ang pulan yan, ha? Hindi naman. Yan yung presyon ng itlog na napansin natin dito na nagmura na pala. Halos 1 buwan na. Ilang buwan na kuya na nagmura itong itlog na ito? May 1 buwan. 1 buwan na raw na nagmura itong itlog na ito. Ang pinakamahal, dati kasi umabot pa Jerry Anthony ng 9 pesos ang kada isang piraso ng pinakamahal na itlog. Pero ngayon, yung jumbo, talagang malaking-malaki. Parang itlog na ng dinosaur. Hindi naman itlog ng dinosaur. 8 pesos, yun yung pinakamahal ng presyo. Wala ba yung, Val, meron ba ng double yolk? Wala akong nakita. Kuya, meron ba tayo ng double yolk? Yung dalawa yung pula? Ano yan? Hindi daw, wala daw sila mo. Wala ng double yolk dito. Meron dito yung mga bugok na itlog, ang tawag Penoy. Ito yung mga ibinebenta ron sa mga bus. Si Kuya Gregorio Servano, imbis na bumili ng balot na 25 pesos ang kada isang piraso. Dito Penoy. na bumili. Hindi, yung balot. Ang bentahan kasi ng balot, kapag binili mo ron sa naglalako, 25 pesos yung kada kilo. Dito 11 pesos. 11 pesos yung isang piraso ng balot. Ito, galing talaga rito dito sa may Tagig. Galing ng Tagig yung presyo ito. Maliban doon sa presyo ng itlog na bumagsak na yung presyo, ang ilan pa doon sa mababa na yung presyo, hindi natin namamalayan yung repolyo. Dating umabot ng 70 hanggang 80 nung nakalipas na ilang buwan. Pero ngayon ang kada kilo ay 40 pesos na lamang. Yun yung presyuhan
ng ilan doon sa mga pangunahing bilihin na karaniwang bili-bili ng mga ordinaryong mamamayan dito sa Metro Manila at sa ilang pang lugar sa ating bansa. Mula rito sa Balintawak, sa Market, dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Juan Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:29 ang ating oras. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 3 dayuhang sex offenders sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang 3 ay natiklo sa magkakahiwalay na pagkakataon nito lamang unang linggo ng Abril. Kinilala ang unang foreigner na si Jeffrey Jawit, 42 anyos, na isang convicted sa ilang sex offenses, child abduction at sexual exploitation. Grabe, dito nagpupunta sa Pilipinas. Mga bullshit na yan, no? Naharang din ang isang kano na nagmula sa Beijing, China, na si Charles Wetherall, na convicted naman sa kasong child pornography sa UK. Huling naaresto ang US citizen na si Momudo Jalo, na nagmula naman sa Saudi at may kasong aggravated sexual assault. Agad na inilagay ang 3 sa immigration blacklist at inihanda na ang kanilang deportation. Timbog ang isang pulis na nakaawol matapos magnakaw sa isang restaurant sa Carigara, Leyte. Kinilala ang suspect na si Salvador Humbria, 37 anyos, na nakadistino sa Leyte Police Provincial Office. Ayon sa mga otoridad, nagdeklara ng hold up ang pulis na suspect sa cashier ng restaurant at kumuha ng higit 2,500 bago mabilis na tumakas. Agad namang nahuli ang pulis sa ikinasang hot pursuit operation at ngayon naharap na sa kaukulang kaso. Paano kaya pagka pulis yung hold upper at nagdeklara siya ng Hold up ito. Hold up ito o kaya pulis ito. Ano ba sasabihin niya? Pulis ito o hold up ito? Bira itong mga taon to. Yan ang sinasabi natin. Kung paano hihigpitan, lilinisin ang recruitment, ang pagpasok ng mga nagpupulis. Nagpaalala naman po ang Bureau of Internal Revenue na hindi palalawigin ang paghahain ng annual income tax return. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, hanggang April 15 na lang, at ito po sa Lunes na, ang filing and payment ng ITR. Naglagayaan niya ang BIR ng tax filing center sa buong bansa. Nagsagawa ng webinars at gumagana rin ang kanilang online facilities kahit weekends and holidays. Nagbabala si Lumagi na may katapat na interest, subcharges and penalties ang huling pagbabayad ng ITR. Ikinasana ng Philippine Navy ang investigasyon upang malaman ang sanhi ng pagbagsak ng sinasakyang chopper ng 2 nitong piloto sa Cavite City kahapon ng umaga. Ayon kay Colonel Franciel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces, nagsasagawa ng training flight ang mga nasawi na sina Lieutenant John Kyle Bores, 36, at Ensign Iza Leona Takad, 27, nang magkaproblema ang Robinson R-22 aircraft, kaya naisipan nilang mag-emergency landing sa bisinidad ng Cavite City, ngunit tuluyan na itong bumagsak. Nagpakalat ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Cainta para paalisin ang mga illegal vendors sa kanilang mga overpass. Ayon kay Cainta Municipal Administrator Kate Nieto, nagpakalat na sila ng tag team sa lahat ng kanilang overpass para mabantayan ang lugar. Bunsod umano ito na natanggap nilang mga ulat na puno ng mga illegal vendors ang kanilang mga overpass, pati ng mga tambay na parang tapon ng basura sa paligid. Magsasagawa ng background check ang Armed Forces of the Philippines tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng nagpakilalang kamag-anak ng isang Major General Reyes. Ito matapos mahuling dumaan sa EDSA busway ang babaeng driver ng itim na Toyota Fortuner kagabi sa bahagi ng Guadalupe Tulay southbound sa Makati.
nang hingi ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation na ang kanyang lisensya. Nagmatigas ang babae at sinabing taga-militar siya at bahagi ng balikatan exercise. Wala na anyang nagawa ang mga tauhan ng SAIC ngunit kundi kuna ng video ang babae at hayaan itong umalis. Samantala, mag-i-issue naman ng show cause order sa bisa ng kapangyarihan ng LTO ang SAIC para ipatawag ang babaeng driver. Nagbabaga pa rin ng mga pangunahing balita. Pangunahing balita. 7:33. Actimed Quality Generics. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang ayun. Magandang morning. Actually, magandang hapon pala sa mga taga-Arizona, USA. Arizona? Sa Arizona, nandun ano bang pala si... lagay ng panahon dun? kung daw, disyerto yung Arizona, Kaya pero nga malamig daw ngayon, kumbatsero. Tingnan mo nga Sabi naman, nitong si ating Margie Santiago at nandun yung kanyang mga host, mga pinsan nila, si Mai, Alex, Ayet at Tetet. Ayan. Andyan pala sila sa Arizona. Sa Arizona. Hindi ba andyan yung magandang puntang karugtong ng karugtong lang ng Las Vegas? Las Vegas. Oo, yung ano, yung Grand Canyon. Grand Canyon, ayun, sa Arizona nga pala yun. Kumusta po ang mga kababayan nating Pilipino? Nandiyan na po nakatira sa Amerika. Kumusta ba ang ekonomiya ng Amerika ngayon? Pero hindi nakakalimutan ng Pilipinas. Yes. Mukhang mukhang okay naman kumbatsero. Okay yung mga binababalitang magkakaroon ng recession, parang hindi naman natutuloy. Merong mga lugar tulad do sa inyo, do sa San Francisco. Sa amin, nagkaroon ng mga looting pa doon, di ba? Kasi nga dyan sa California, di ba't may kumalat na balita na sinasadya ng mga salbahe na pasukin ang mga department store, ang mga grocery, supermarket. Dahil kapag ka daw hindi naman lalampas na $1,000 ang nanakawin mo, lusot pwede ka. Tingnan mo nga naman. Kaya mahirap na. Matas, matsyempohan ka pa. Halimbawa, nasa loob ka ng department store, papasukin nila. Baka pati ikaw, mabiktima. Totoo. Kaya wag na muna tayo umuwi. Dito na lang muna tayo. Ayoko Kahit na mainit dito sa Pilipinas, dito na muna tayo. Si Kuyang Anton Peña ay nakatutok at binabati lang niya ng happy birthday ang kanyang panganay na si Angela Peña. Angela, happy birthday. Happy birthday. Si Arnulfo Calvo. At sa Prodigo family dyan sa Lancaster, Cavite. Lancaster, Cavite. Sila raw ay laging nakatutok. 24 oras. Ayun. Pero nanonood sa atin si Ronnie Clarinal sa YouTube, taga Taylorsville, Utah. Sa Utah. Sa Utah naman sila. At birthday pala ngayon ni dating Pateros Mayor Joey Medina. Mayor Joey, long time no see. Bikini man. Wala ba tayo dyan? Birthday nyo pala ngayon. Dyan kaya sa lugar ni Caselo Lagmay. Caselo! Kumusta ba dyan sa Saragossa, Nueva Ecija? Kumusta ba ang lagay ng panahon? Tumitindi ba ang init ngayon dyan? Wag muna kayong gagawin ng kabanatuan at lalong mainit dun. Talaga, sobra init dyan sa kabanatuan. Anihan ngayon dyan sa Saragossa. Tama. Ulitin natin dun sa mga magsasaka po natin, ang bili daw po ng NFA, ngayon tinaas po ng NFA Council sa pamamagitan ng kanilang tagapangulo, si Secretary Tiu Laurel. Ano first name ni Secretary Laurel? Herman. Hindi. Francisco. Secretary Francisco Tiu Laurel. Ang presyo ngayon ng buying price ng NFA. NFA ito Kauna-unahan po ito. For the first time in the history ay 23 ang pinakamababa, 30 ang pinakamataas. Makikipagsabayan na daw po ang NFA sa pagbili ng mga private rice traders. Tingnan natin, palagay ko happy ang ating mga farmers ngayon. Ilang linggo na lang yung anihan na yan wala yatang nabibili ang NFA
Dahil nga sa ang mura nung bili nila dati. Kasi nga nakapako sila doon sa hanggang 23 lang. Ngayon pinayagan na sila makabili ng hanggang 30 pesos. Ayos yan. Ating Victorina Nagales sa Martin, birthday mo pala ngayon, 70th birthday. Happy 70th birthday kay ating Victorina Nagales Martin. Kumusta ka kumbatsero ni Eric Dastas at yun daw yun daw appointment mo sa license to own and possess firearms. Kailangan expired na raw yung lisensya ng basuka mo. Eric, thank you. Eto na. Sino ba itong actress na umattend ng premiere night ng Laseng? Naku po. Lutang at kung ano-ano daw ang pinagsasabi sa interview. Naku po. Mario Joseph, magandang dilag pa naman. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Marley Alinio. Magandang morning, Marley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong dalawa, Katunying at Ka-Jerry. Well, duda ng marami. Mukhang lasing daw ang naturang actress dahil maramara, lutang, at kung ano-ano ang pinagsasabi nito na nagtatara na hindi mo maintindihan nang tanongin siya ng isang reporter. Tila hindi nito nagustuhan yung mga tanong kung kaya parang nambabara ito na hindi mo maiwari kung galit ba siya, nangiinsulto ba siya, o kung ano. Dati-dati ay hindi naman daw ganito kung magsalita ang naturang actress dahil magiliw ito sa movie press. Pero kamakailan ay parang lasing na hindi mo maintindihan, hindi mo mawari ang naturang anyo ng naturang dalaga. Well, duda ng marami, posibleng lasing umano ang naturang actress. Ang naturang actress na maramara, ayan, lutang, at kung ano-ano ang pinagsasabi during the time ng premiere night, ay si actress. Ako, magaling na artista pa naman ito. At malakas pa naman ang PR nito sa mga movie press, pero nakakapagtaka kung bakit parang nagmamaldita siya na hindi mo maintindihan. Gayong ang tanong. Clue! Ang clue, ang kanyang initial ay sa kanyang surname, may letter D. Ayan. Hindi, wala ba ibang clue? Hindi ko mahulaan eh. Parang magaling siyang artista. May kapangyarihan siya doon sa isang teleserye na kanyang ginawa. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbubuga ng apoy. Ayan ang ating D. Teka. Yan ba may asawa na? Meron. Nagpaghiwalay sa kanyang asawa. Paghiwalay? Oo. Ano yan? Alcoholic ba yan? Kaya ganyang... Alcoholic? Alcoholic ba yan? Kaya umaattend, may event tapos maiinom? Yun ang duda ng marami, no? Pero hindi natin mapapatunayan kung lasing siya. Pero nagtataka talaga ang mga reporter bakit ganun ang kanyang reaksyon. Kasi hindi naman ganito ito kung makipag-usap dati. Pero that night ay parang nambabara ito na hindi mo maintindihan. Which is kinagulat nga ng mga movie press dahil laughable to eh. May nakahula. Inahulaan ni Alvin De Lara. Mukhang alam niya. Si Alvin De Lara. Siya. Baka kamag-anak ko yan. Baka kamag-anak ko yan. Dilara eh. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Marley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Pinandirahan ni Nikola Jokic ang panalo ng Denver Nuggets kontra Minnesota Timberwolves sa Western Conference Playoff Race 116-107. Isinalpak ni Nikola ang kanyang pang-20 career 4-point game at sinamahan pa ng 11 rebounds at 7 assists para sa pag-angkin ng Denver sa top spot. Nagambag naman si Jamal Murray ng 20 points habang nagbigay si Michael Porter Jr. ng 18 points para sa Nuggets. Lumamang po ang Timberwolves sa first half hanggang third period bago ang 9-1 na atake ng Nuggets para agawin ng 83-80 na bentahe. Papasok sa fourth quarter hanggang sa kanilang panalo. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, na isinulat ni Giselle Recaport. Ano, bumaligtad na raw si Giselle Ganun ba? Hindi na raw humahanga sa saging ngayon
Ano na? Doon na talaga sa Ultabayo na raw siya. Bakit? Yung ba, ano? Yung ba yung gawa ng mga Hapon? Oo, gawa ng mga Hapon. Ultabayo? Yes. Sige nga. Eto, kung nangangamoy hiwalayan, ayain mong mag-inom ang iyong partner para humaba ang inyong relasyon. Ganon? Sa pag-aaral po na nailathala sa journal The Gerontologist, lumitaw na mas mahabang nabubuhay at nagkakaroon ng healthy relationship ang couple na magkasamang umiinom ng alak. Ganon? O yung may parehong drinking habits. Iba naman yung kanina, di ba? Ini-interview yung actress. Oo. Laseng. Paliwanag ng researcher at professor na si Kira Burdett ng University of Michigan, less ang marital conflict at mas masaya ang mga mag-partner na may drinking partnership. Ganon. Paano kaya ginagawa niyan? Palagay ko kung Bachero, hindi dun sa pag-inom eh. Doon sa pagkukwentuhan. Sa kwentuhan. At tama yan. Sa conversation. Pagka ang mag-asawa ay malimit na nag-uusap, hindi yung nag-uusap na nagsisigawan. Nagsisinghalan. Iba yun eh. Iba yun. So, hindi dahil doon sa alak, kundi maring pwedeng soft drink lang ang inumin nyo, pero nag-uusap kayo. Kahit tuba. Tuba. O kaya ay magminandal kayo. Ayan. O kahit kumakain kayo, pero nagkukwentuhan kayo ng mahaba-haba, ayun, iba yun eh. Yun, Giselle. Giselle. Kinontra itong journal The Gerontologist. Yung conversation, tama yun. Yung pag-uusap ng magjowa, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. At pinaka-importante yung pagbabalik sa nakaraan. Yung pagre-reminisce. Yes, iba yun kung Bachero, napaka-importante nun. Lalo na yung ang aalalahan ninyo, yung mga masasayang bago. Naalala mo ba nung nililigawan mo ko? Tuwing tatawid tayo, hawak-hawak pa ako sa kamay. Ayan, Pag naglalakad tayo tabing kalsada, ikaw dun sa danger side. Ayun. Diba? O kaya sasabihin naalala mo, paano ba tayo nagsimula? Paano ba tayo nagkakilala? Ikaw, tinitigan mo ako ng masama noon. Kaya nahulog agad ako. Mga ganun kwentuhan. Sarap ko yung kwentuhan nun. Sino ba talagang nauna sa atin na nagkagusto? Ayun, ganda. Madalas sasabihin ng lalaki, ikaw naman ng dead na dead ka sa akin. Gayunman, kinlaro po sa pag-aaral na hindi nila ire-recommenda ang labis na pag-inom ng alak. See? Yun naman pala. See? It's more of the conversation. Yeah. But why? I don't know. Sa ibayang dagat, pinatay ng isang US astrology influencer ang kanyang mister at baby dahil sa pagkabahala sa solar eclipse. Sus Mariano Kaindo. Ayon sa Los Angeles Times, naapektuhan ang sinaksak sa puso ni Daniel Johnson ang kanyang 29 anyos na Air Force veteran na asawa bago... Sandali lamang po at may tumatawag. Sandali po lamang. Sandali po natin pinuputol ang palatuntunan ito. Hindi naman sa akin eh. Hello! Sino po Hello! sila? Sino po sila? Sino po sila? May saan ba yun? Sa amin ba to? Ba't pumapasok? May tumatawag. May pumapasok eh. May nagre-ring eh. May nagre-ring eh. May pumapasok eh. Wala dito. Wala naman sa cellphone namin. Sa ating pong text line, sandali po lamang. Ang mga questions po natin, for mga health questions lang muna tayo, no? Mga health questions. Tapos na po yung ating mga general information eh. Ernie. Ito, balikan natin yung balita, no? Medyo kahindik-hindik po ito. Ulitin lang natin. Pinatay ng isang US astrology influencer, babae po ito, ang kanyang mister at baby dahil sa pagkabahala sa solar eclipse. Ayon sa Los Angeles Times, sinaksak sa puso ni Daniel Johnson ang kanyang 29 anyos na Air Force veteran na asawa bago tumakas sakay ng isang Porsche Cayenne. Kasama niya ang kanilang 9 na taon at 8 buwang gulang na anak, pero itinulak niya ang mga ito palabas ng umaandar na sasakyan. Ay sus, Tinoyo ito, kumbachero.
Namatay ang sanggol habang nakaligtas naman ang kanyang mas nakatatandang anak, itong 9 years old. Nasawi rin ng suspect matapos sumalpok ang kanyang sasakyan sa isang puno. Bago ang krimen, nag-post ito sa kanyang social media account at sinabing spiritual warfare ang eclipse. Ayun. Dati kapag tinutoyo, kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan. Ito, kadiliman ng buwan. Natakpan ng buwan. Natakpan May ng tinuyo. Oo. Baka kulang to sa buwan. Sasabihin ng matatanda, kulang siguro yan sa buwan. Nung ipanganak. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Dos por dos. Dos por dos. Sabi nito si Carla Rivera. Sorry, akin po yung tawag. Siya pala. Hindi, nag-good time. Sabi naman ni Celine, akala ko boyfriend ko yung tumawag. Sabi ni Celine. Sipin yung nagpo-programa kami, may tumatawag dito. Si Attorney Randy Serrano ng Insurance Commission ay nakikinig daw sa kanyang sasakyan ngayon. Birthday ba ni akala ko nakikibati lang, sabi ni Edwin Duque. Ito ho yung binabanggit namin sa inyo. Asan na yung Mr. Cupido natin dyan, paring Het? Ito ho yung may nagpadala sa atin mula sa DOTR. Ito po ay kopya ng kanilang rekomendasyon sa isinagawang investigasyon tungkol dito kay kay Mr. Cupido. Kay Mr. Cupido. Ayan. Ako na may tulungan mo. Yeah. Ba't hindi panain ang kanyang damdamin? At nang ako ay mapansin. Yeah. Ayan, napansin na ho si Mr. Cupido Jerry Asuncion. Ito ay memorandum for the Secretary nakalagay from the Assistant Secretary for Road Transport, Non-Infrastructure and Special Action. Ang nakalagda sa baba kong badyero ay si Jose F. Lim. Ito si ASEC. Si ASEC. Jose ito ba Lim. si ASEC Tracker Lim kung tawagin nila? Baka siya nga yun. ASEC Tracker. Kasi siya rin yung Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ayun, tama. Nakalagay po dito, subject, recommendation for the reinstatement of Mr. Cupido Jerry Asuncion as LTO for a Regional Director. Ayan, date March 18. Nung last month pa pala ito. Last month pa, 2024. Kalahating buwan na pala yan. Nakalagay po dito na during the investigative process, Mr. Asuncion actively cooperated and provided a comprehensive explanation regarding the accusations leveled against him. Please find attached Mr. Asuncion consolidated written explanation. Furthermore, key witnesses, namely Mr. Teddy Lising, Mr. Henry Cayao, and Mr. Federico Callejas, who initially provided statements against Mr. Asuncion, have retracted their claims, casting doubt on the veracity of extortion allegations. Considering this, it has become evident that the allegations against Mr. Asuncion lack substantial evidence and credibility. Kung babalikan nga ho natin yung naging salaysay sa atin ni Mr. Cupido, apparently hindi pala ito retraction. Hindi nag-retract. Wala silang in-retract dahil hindi naman sila yon. Hindi sila yon. Parang ganun palang lumilitaw. Parang dating nun ay may nameke ng kanilang, may gumamit ng kanilang pangalan at pumeke ng kanilang pirma. Ayan, so reinstatement, ibalik sa pwesto ang rekomendasyon po nitong investigating team ni ASEC Tracker Lim kay Secretary Jimmy Bautista. However, meron ng paano may komplikasyon to kung batsero. Paano 'yon? Meron na yatang inilagay na regional director doon sa Region 4A. Meron ng inyo po galing sa Malacanang. Si Director Dicena. Si Colonel, dating Colonel Dicena. Ayun ang problema diyan. Kaya lang kailangan malinis nila ang pangalan ni Mr. Cupido. Kung talagang walang problema. Totoo at kung hindi na nila ibabalik,
malinis man lang ang pangalan ng tao. Oo, i-announce nila na wala pa lang sabit. Oo. Hoy, baka may mga kailangan ding linisin at ayusin sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ay, Kuya Elmer Ngo, maganda morning. At magandang morning din kay Kuyang Romel Sitin. Baka po kailangan ninyo nang magpalit naman ng kotse. Ayan. Ito na ang bagong-bagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your barkada or with your family. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Aba, swabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman, kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website, cherryauto.ph. Yon! Oy, Good si morning Chairman. din pala kay Kuya Levi Santos. Nakikinig daw din sila sa mga taga-Poton. Aba, mga taga-Poton. Taga-Poton, Philippines. Good morning! Ano sabi mo kay Chairman? Si Chairman Altenco, nagpapaalala ulit sa kanilang imbitasyon sa mga maninute dyan, sa mga maninute at sa mga mahilig pumitik, magagaling na mga photographer, sa cellphone man yan o sa isang camera, sa Harvest Time photo contest ng Pagcor. Oo, magandang pagkakataon to para ang laki ng premyo eh. Oo, 100,000 pesos. 100,000 pesos para dun sa mga gumagamit ng mga traditional camera, yung mga camera nyo. Oo, yung mga camera talaga. Walo yung mananalo ng 100,000. Para naman po dun sa mga mananalo na ang gamit ay mobile o kaya ay kanilang drone, magkano premyo nun? 50,000 pesos. Talaga naman Sali na, magpasok na kayo ng entry nyo hanggang July 31 na lamang po yan. Ang tema, ulitin natin, Harvest Time. Harvest Time. Tama-tama. Panahon ng harvest ngayon. Oo, Secretary Kiko Tiu Laurel, ang daing po ng mga kababayan nating mga magsasaka, kahit daw po gawin yung 35 pesos pa yung per kilo, tapos na daw yan sa ibang lugar. Pero hindi, meron pang mga lugar na umaani. Meron pa. At baka yung iba, nakakapag-ani na, baka andyan pa, naghahantay pa ng mas mataas na buyer. Ayan. Tama yan. Oy, Senator Amy Marcos, magandang morning! Sa susunod, ayaw nyo na raw bang magpa-interview sa 2x2? Ayaw nyo bang natatanong kayo? Bira naman kayo. Ganun pa naman tayo. Ganun tayo. Senator Amy. Senator Amy, ganun tayo, di ba? Pambihira. Huwag kayong magpapa-interview. Sa ang i-interviewin lang sa inyo, yung gusto nyo lang marinig. Wag. Mas maganda yung talagang totoong mga tanong. Ayan. Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan. Susunod na!